Magandang gabi mga kaswang at sa ating butihing narrator. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ivan. Naninirahan dito sa parte ng Mindoro. Araw-araw akong nakikinig sa mga kwentong inilapag ninyo sa inyong channel. Sa tuwing wala na akong ginagawang trabaho, iyon na kasi ang naging libangan ko at ginawang pampalipas oras. Dahil sa palagi kong pakikinig ay naengganyo akong magbahagi sa inyo ng aking karanasang kailanman ay hinding-hindi ko makakalimutan. Nangyari ang karanasan kong itong Sir Casper taong 1995. Nang minsang magbakasyon kami ng aking mga magulang at iba pang mga pinsan sa probinsya ng tiyahin ko na si Tia Magda sa probinsya ng Panay. Magkakasama kaming bumiyahe ng mga kaanak ko papuntang Panay. Nakatanggap kasi ng telegrama ang mga magulang ko at iba ko pang mga tiyahing pinapapunta kaming lahat sa bahay ni Tia Magda. Kakarating niya lang kasi galing ng bansang Japan at ang gusto niya ay magsama-sama silang lahat na magkakapatid at mga pamangkin habang ipinagdiriwang ang piyesta sa kanilang baryo. Tuwang-tuwa naman kaming magpipinsan sa kadahilan ng hindi pa kami nakakarating sa lugar ng tiyahin ko maski isang beses. Tanging ang mga magulang lang namin ang nakakapunta tuwing may mga importanteng kasiyahan sa bahay ni Tia Magda. Noon ngang bumibiyahe na kami papunta sa lugar ni Tia Magda ay hindi kami magkamayaw sa pagkukwentuhan at tawanan. Paminsan-minsan pa nga ay sinasaway kami ng aking ama. Huwag raw kaming masyadong maingay habang nasa biyahe. Dapat ay matulog kami para may lakas kami pagkarating sa bahay ng tiyahin namin. Dahil tutulong umano kaming magpipinsan sa lahat ng gawain doon. Sige na, huwag na kayong masyadong magingay. Mas maganda pa nga matulog kayo para naman tahimik ang biyahe natin. Sigundang saad ng tiyuhin naming si Tio Magno. Hindi na nga kami umimik pa at sinunod na lamang ang sinabi ng nakakatanda. Ipinikit ko na nga ang mga mata ko at sinubukang umidlip. Hindi naman naglaon ay tuluyan na akong nakatulog. Sa paglipas nga ng napakahabang oras ay tuluyan na naming narating ang bahay ng tiyahin ko. Pagkababa namin sa sasakyan ay kanya-kanyang pulasan na ang mga pinsan ko. Sa totoo lang mga kaaswang ay hindi ko may pagkakailang na mangha talaga kami sa bahay ni Tia Magda. Malayong malayo kasi iyon sa hinuhan naming magpipinsan. Ang buong akala ko ay isang simpleng bahay lamang ang tirahan ni Tia Magda at maliit lamang ang kanyang bakuran. Ngunit noong makapasok na nga kami sa bakuran ay gayon na lamang ang pagkamanghat gulat namin. Dahil sa napakalawak ng kanyang bakuran at tanaw na tanaw mula sa kanilang beranda ang dagat. Grabe naman. Napakaangas naman dito tumira kay Tia Magda. Sobrang ganda po ng mga tanawin. Hindi napigilang bulalas ng pinsan kong si Mario. Oo naman, Mario. Noon ko pa nga sana kayo imbitahing pumunta dito sa amin. Kaya nga lang ay hindi pa tapos ang bahay ko noon. Kaya yung mga magulang niyo na lang muna ang pinapapunta ko rito tuwing may importanteng kasiyahan. Nakangiting tugon ng tiyahin namin. Natawa naman ako sa sinabi ng isa pa naming pinsang si Sande. Dahil sinabi niyang parang ayaw niyang bumalik pa sa lugar namin. Mas gusto niya lang raw doon. Kahit gawin siyang tagahugas ng plato at tagalinis ng bahay ni Tia Magda. Ay nako. Hindi ka matatanggap na tagahugas dito dahil hindi ka naman marunong maghugas ng mga plato.
Baka mamaya mabasag mo pa ang mga mamahaling plato ni Tia Magda. Saad ko pa sa kanya. Umingos naman siya at pumasok na nga kami sa loob ng bahay. Tiyang, pwede ba kaming maligo doon sa dagat? Tanong pa ni Mario. Oo naman, pero huwag mo na sa ngayon. Dahil alam ko mga pagod kayo. Magpahinga na lang muna kayo at bukas na tayo maligo sa dagat. Ngiting tugon ng tiyahin namin. Sa totoo lang mga kaswang, na mga panahong ito, naisip kong kaya hindi nauubusan ng swerte ang tiyahin ko dahil sa hindi siya madamot sa mga kapatid niya at mga magulang. Sa tuwing binibiyayaan kasi siya ng swerte ay nakikita akong palagi siyang namamahagi sa mga kapatid niya at sa abuelo at abuela ko. Higit sa lahat ay napakabait niya at wala akong masabi sa ugali niya. Kahit naman kasi si tatay ay walang ibang bukang bibig tungkol sa kapatid niyang si Tia Magda, kundi napakaswerte umano nila rito. Dahil kahit na umangat na sa buhay ay hindi pa rin nagbabago. Hindi gaya ng iba na umangat lang ng kaunti sa buhay, ay nakalimutan na kung sino ang tumulong rito noong mga panahong hirap na hirap pa ito sa buhay. Kung hindi niyo po kasi na itatanong, nag-iisang kapatid na babae lamang si Tia Magda. Kwento pa ng aking ama. Dahil sa hirap ng buhay nila noon na umabot pa sa puntong isang kahig-isang tukan na lamang, ay napilitang huminto sa pag-aaral ang aking ama at si Tio Magno. Para lamang magtrabaho upang sa ganoon ay matulungang matustusan ang pag-aaral ni Tia Magda. Gusto kasi nilang makapagtapos ito ng pag-aaral para naman magiging maganda ang kinabukasan nito kapag nakatapos na ng pag-aaral. Hindi tulad nilang tagabungkal lang ng lupa sa bukid at tagabuhat ng sako-sakong kopra pababa ng baryo para lang sa kakarampot na sahod. Natupad naman ang pangarap nila para sa kaisa-isang kapatid na babae. At doble pa nga ang ibinalik nitong tulong sa aking ama at sa iba pa nilang mga kapatid. Dahil noong nakapag-abroad ito, ay sila kaagad ang unang tinulungan, pinatayuan ng bahay at binigyan ng kaunting puhunan para sa negosyo. Kaya nga sa tuwing nagsasabi itong magtipon-tipon silang magkakapatid dahil sa minsanan lang itong nakakauwi ng Pinas, hindi sila nagdalawang isip pang sumangayon. Matapos nga makapaganda ng makakain ay kumain na kami. At pagkatapos ay umakyat na sa silid tulugan naming magpipinsan at nagpahinga na. Pasado 1:00 pa lang ng tanghaling iyon, kaya't balak naming pumunta sa beranda, mamayang magtatakip silim para tignan ang paglubog ng araw. Magpahinga muna tayo, gisingin nyo na lang ako mamayang hapon na. Wika ko pa sa kanila. Tumango naman ang pinsan kong si Mario at pabirong sinabing siya na raw ang bahalang gumising sa akin. Alam niya raw kasing tulog mantika ako, kaya't buhusan niya lang raw ako ng mainit na tubig para magising. Loko ka talaga. Subukan mo lang talaga dahil titiyakin ko sa iyong dila mo lang ang walang latay. Pagbabanta kong wika sa kanya at pabirong binato ng unan. Oo na. Sige na, umidlip ka na dyan. Ako na ang bahalang gumising sa'yo mamaya. Dahil sa sobrang pagod sa biyahe at wala pang ilang minuto mula nang humiga ako ay nakaidlip na kaagad ako. Sa paglipas ng ilang oras ay nagising ako sa mahihinang tapik sa balikat ko. Nang iminulat ko ang mga mata ko ay ang pinsan kong si Mario pala ang gumigising sa akin. Sinabi nitong bumangon na raw ako dahil magtatakip silim na. Naroroon na sa beranda ang iba naming mga pinsan at ako na lang ang hinihintay. Tumango naman ako at sinabi sa kanyang babangon na ako. Mauna na siya sa beranda. Susunod na lamang ako. Sige tol, bilisan mo lang at baka hindi mo na maabutan ang paglubog ng araw.
tura niya at lumabas na ng kwarto. Bahagya pa akong nagunat-unat ng katawan bago lumabas ng kwarto at tinungo na nga ang beranda. Pagkarating ko roon ay naroroon na nga ang mga pinsan ko at nag-aabang na sa paglubog ng araw habang nagme-merienda. "Pinsan, halika na rito. Dito ka maupo." Nakangiting tawag sa akin ni Sandy at binigyan ako ng espasyo para makaupo. "Magmerienda ka muna. Inanda ni nanay yan kanina noong tulog pa tayo." Alok ni Mario at inabutan ako ng makakain. Nagpasalamat naman ako at kinuha na ang inabot niyang pagkain. Habang papalubog na nga ang araw, ay napadako ang tingin ko sa malaking punong malapit lamang sa bahay ni Tia Magda. Bahagya kong ikinunot ang noo at tinitigang maigi ang puno. Nasipat ko kasing kaninang parang may malaking ibon ang dumapo sa puno. Pero kahit anong titig ko sa puno ay wala naman akong nakitang ibon. Ni ang paggalaw nga ng puno ay hindi iyon nangyayari. Di ba kasi mga kaswang, kapag may dumapong malaking ibon sa puno, di sana'y makita mong gumalaw ang sangang dinadapuan noon. O maski ang dahon man lang na nasasaki noon. Pero noong tignan ko nga ang puno ay wala talaga akong makita. Maski ang pag-ugaman lang. Imposible. Hindi ako maaaring mamamalikmata lang. Dahil kanina, kitang-kita ko talaga ang napakalaking ibong itim na papadapo sa puno. Pero, nasana? Tanong ko pa sa aking isipan at nakailang beses pang pinasadahan ng kabuuhan ng puno. Pero wala talaga. "O insan, tignan mo ang matandang yun oh. Bakit parang ang sama ng tingin niya sa atin?" Kalabit sa akin ni Sandy at ininguso pa ang kinaroroonan ng matanda. Nang tignan ko naman ang matandang sinasabi niya, ay naroroon lamang iyon sa paanan ng puno. Nakatayo ito na nakaharap sa gawin namin at hindi inaalis ang pagkakatitig. "Huwag mo na lang pansinin, insan. Hayaan mo na lang siya, baka taga rito lang yan sa baryo na to at kinikilala tayo." Tugon ko sa pinsan ko. Kasi naman insan, kanina ko pa siya nakikitang nakatayo dyan, malapit sa may puno. Tapos nakatingin dito sa atin. Hindi kaya't may kailangan sa atin ng matandang yan. Wika muli ni Sandy. "Kanina pa?" Tanong ko sa mahinang boses. Dahil kanina lang rin ako nakatingin sa may puno. Pero wala naman akong nakitang matanda. Kaya bakit nasabi ng pinsan kong kanina pa nakatayo roon ang matanda? Imposible namang hindi ko siya napansin. Ano yon? Magic. Sarap. Biglang nawala ang ibon na nakita ko tapos biglang nagpakitang matanda. Natigil lamang ang isipin kong iyon nang marinig naming tinawag na kami ni Tia Magda. Pumasok na raw kami dahil magdidilim na. Sa loob na lang raw namin ituloy ang pagkukwentuhan. "Sige po tiyang, papasok na po kami." Tugon ko sa tiyahin ko at sinabihan na silang bibit-bitin na namin papasok sa loob ang mga ginamit sa pagmemerienda. "Sige na, pumasok na kayo at ako na ang magsara dyan. Dapat saktong pagdilim ay nakasara na ang lahat ng pintuan at bintana." Panimulang wika ng abuelo ko. Panimulang wika pa ng abuelo namin habang papalapit ito. Nagtaka naman ako dahil sa kakalubog pa lamang ng araw. Pero bakit isasara na kaagad ang mga bintana at pintuan? "Lo, bakit kailangang isara lahat ng mga bintana? Hindi pa pwedeng pintuan lang po ang nakasara?"
tapos mag-iwan ng nakabukas na bintana? Hindi ko na napigilang itanong sa abuela ko ang mga katanungang tumatakbo sa aking isipan. Nagpresenta na nga akong tulungan siyang magsara ng mga pintuan at bintana. Samantalang ang mga pinsan ko ay bumaba na ng hagdan at pumunta sa kusina dala ang mga pinagkainan namin. Alam mo, Apo, maraming mga kababalagang nangyayari dito sa baryo. Kaya dapat lagi tayong nag-iingat. At isa pa nga lang pala, huwag kang basta-bastang makikipag-usap sa mga hindi mo kakilala, lalo na sa mga matatanda. Ha? Bakit naman, Polo? Naguguluhan ko pa ring tanong sa kanya. Habang isinasara na nga namin ang mga bintana, ay nagkwento siya sa aking may bantog na aswang raw sa dulo ng kanilang baryo. Ilang linggo nang namiminsala ang aswang na iyon sa kanilang lugar at maging sa mga karatig baryo. May mga buntis at may sakit na ngang inaswang sa baryo nila at kamuntikan pa umanong makapasok dahil hindi nakasara ng maayos ang bintana. Mabuti na lang daw talaga at nagising ang asawa ng buntis, kaya nahampas ang aswang na kamuntikan ng lumusot sa bintana. Subalit noong hinabol umano ng lalaki ang aswang, tumakbo iyon papunta sa dulong baryo at hindi na naabutan pa. Nagkataon namang may bali-balitang may nayanggaw ng aswang na matandang naninirahan sa dulong baryo. Kaya't malaki ang hinala nilang iyon ang aswang na kamuntikan ng mambiktima ng mga kababaryo nila. Simula nga nang mabalitaan namin iyon, palagi na naming isinasara ng maigi ng lola mo ang mga bintana at pintuan. Mahirap na, baka mamaya makapasok pa. Wala pa namang pinipili ang aswang na yon dahil kahit na kapitbahay ay binibiktima noon. At ganoon talaga kapag yanggaw. Mahabang pagpapaliwanag ng abuelo ko. Nakakatakot naman po pala, Lo. Tanging nasambit ko. Matapos naming maisarang maigi ang lahat, ay bumaba na kami at tinulungan ko ng mag-asikaso sa pagkainan ang ina at mga tiyahin ko. Sa paglipas nga ng mga oras ay nagpahinga na kami sa silid tulugan. Bago kami natulog ay madami pa kaming napagkwentuhan. Hanggang sa napadako na nga ang kwentuhan namin sa mga katatakutan. Tuwang-tuwa pa ang mga pinsan ko habang nagkakatakutan. Samantalang ako, halos hindi na makakilos dahil sa nervyos na nararamdaman. Kahit naman kasi lalaki ako at binata na, ay hindi pa rin maalis sa akin ang matakot noon kapag mga kababalaghan na ang pinag-uusapan. Ewan ko ba mga kaswang kung bakit takot na takot ako noon. Kapag mga kakatakutan na ang pinagkukwentuhan, mas gugustuhin ko pang makinig na lamang ng mga drama sa radyo o kaya kanta kaysa ang makinig sa usapang katatakutan. Dahil sa ayaw kong marinig ang pinag-uusapan nila ay sinabi ko sa kanilang mauuna na akong matulog. Kako, pagkahinaan na lang nila ang boses dahil baka mamaya ay makakabulabog pa ng mga taong namamahinga. Hindi naman naglaon ay nakatulog na rin ako. Noong sumapit ang hating gabi ay bigla na lamang akong nagising dahil sa maalinsangan na ang buong paligid. Malakas naman ang electric fan gamit namin sa kwarto. Pero bakit napakainit pa din? Tanong ko pa sa sarili. Hindi ako mapalagay at kahit anong pagbaling-baling ang ginagawa ko, ay hindi pa rin maalis ang alinsangan. Kaya naman ay binuksan ko ang isang bintana. Nakita kong ligtas naman iyon dahil may grills naman. Kung sakaling may aakyat na magnanakaw, ay hindi iyon kaagad-agad makakapasok. Kaya lang noong babalik na sana ako sa higaan ay biglang sumagi sa aking isipan
ang sinabi sa akin ng abuelo ko. Kaya naman dagli-dagli na akong lumapit sa bintana at mabilis na iyong isinara. Napamura pa ako sa sarili at nasambit kung bakit hindi ko kaagad naalala iyon, kahit noong binubuksan ko pa ang bintana. Kinabukasan, maaga pa lang ay nag-aya na ang mga pinsan kong maligo na sa dagat. Mas masarap raw kasi kapag maaga pa ay lulublob ka na sa dagat para maalis raw ang mga sakit-sakit sa katawan. Sige na, mauna na lang kayong maligo sa dagat at susunod na lamang kami pag nakaluto na. Nakangiting wika pa ng tiyahin namin. Bit-bit ang bihisan ay naglakad na kami papunta sa dagat. Nang makahanap kami ng mapagpwestuhan, ay inilagay ko na ang mga ipinabit-bit sa aking pagkain ni nanay. Nang araw na iyon mga kaaswang ay walang pagsidlan ang sayang nararamdaman namin. Hindi kami gaanong nakapag-inumang magpipinsan dahil sa panay ang lublob namin sa dagat. Hanggang sa sumapit na ang dapit hapon, nakita kong kinawayan kami ni nanay at sinabihang umahon na muna para makakain. Sinabihan ko naman ang pinsan kong tinawag na kami ni nanay at kakain raw muna. Isa-isa na nga kaming umahon at naglakad na papunta sa kubong pinagpipwestuhan. Makaraan nga ang ilang minuto, habang kumakain kami, ay napansin ko na naman ang malaking ibong itim. Lumilipad iyon papunta ulit sa may puno na malapit sa bahay ng tiyahin ko. Hindi ko na lamang ito pinansin at ipinagpatuloy na ang pagkain. Magtatakip silim na nang mapagpasya naming umahon na at umuwi na sa bahay. Oy, yung mga gamit natin ha, dalhin nyo at huwag mag-iiwan. Baka mamaya ay may maiwan pa pala. Wala na tayong babalik ang gamit. Wika pa ng aking ina. Huwag ka na pong mag-alala, Nay. Binitbit na po namin lahat ng mga gamit. Tugon ko at sumunod na sa kanila. Noon ngang naglakad nga kami papunta sa bahay ay nabanggit na naman ng pinsan ko ang tungkol sa matandang nakita niya nung nakaraan. Saan mo na naman nakita? Tamad kong tanong sa kanya. Sinabi niyang nakita niya kaninang matandang nakatayo sa di kalayuan. Tulad nung una ay nakatingin lamang iyon sa amin at hindi umiimik. Hiyaan mo na, pagkataga rito lang yun kaya gumagala kung saan-saan. Ikaw talaga masyado kang maisyo. Saad ko pa sa kanya at nagmantali ng maglakad dahil nabibigatan na ako sa bitbit kong mga gamit. Pagkarating nga namin sa bahay ay kanya-kanyang bihis na kami at pabagsak na nahiga ako sa higaan. Maya-maya pa ay tinamaan na ako ng antok kaya agaran na akong nakatulog. Hindi ko na namalayan na nagkagulo na pala sa loob ng bahay. Nagising na lamang ako sa malakas na yugyug ng pinsan kong si Mario. Nagulat pa ako at napabalikwas ng bangon sabay tanong kung bakit. Anong nangyari, bakit niya ako ginising? Inaaswang tayo. Natatarantang tugon niya. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil hinatak niya na ako palabas ng kwarto at tinungo namin ang kwarto ng mga magulang namin. Pagkabukas nga niya ng pintuan ay nakita ko ang isang nakakapangilabot na nilalang. Nakakapit iyon sa bintana habang walang tigil sa paghangil na para bang asong handang manakmal anumang oras. Umalis ka dyan, aswang! Pasigaw na sabi ng aking ama habang hawak-hawak nito ang itak at iwinasiwas ito sa may bintana. Ilang beses pang pinilit buksan ng nilalang ang bintana. Akin niyong asin! Pasigaw na utos ng tiyuhin ko. Nagmamadali namang kinuha ni nanay ang asin at iniabot kay Tiyo Magdo. Matapos maibigay iyon ay nagmamadali nang lumapit ang tiyuhin namin at pinagbabato ang aswang ng asin.
Doon pa lamang tila na alarma ang nilalang kong kaya't mabilis na iyong bumitaw sa bintana at tumalon. Tara, labasin natin ang aswang. Sigaw pa ng tiyuhin ko at patakbo na ngang lumabas ng silid. Mabilis namang sumunod ang aking ama. Tara insan, sundan natin sila. Wika sa akin ni Mario at tinapik ako sa balikat. Kaagad naman akong nagmadaling sumunod na sa kanila. Kahit nakaramdam ako ng takot at kilabot ay hindi ko iyon ipinapahalata. Nang makalabas na nga kami ng pintuan ay may nakita akong putol na kahoy sa gilid. Kinuha ko iyon at mabilis nang sumunod sa kanila. Nakita kong umikot sa likuran ng bahay si tatay at si Tio Magno. Sumunod na rin kami ni Mario at saktong pagkaikot na namin ay nabungaran namin ang matandang nasa nakakapangilabot na itsura. Namumula ang mga mata niya at walang tigil sa pagtulo ang napakabahong laway. Umaangil iyon na parang aso at parang hinihintay kami kung sino ang unang susungkab sa kanya. Hindi na nga nagdalawang isip pa ang aking amang sunggaban ng aswang. Hinataw niya ang itak habang papalapit rito. Samantalang si Tio Magno naman ay walang tigil sa pagdakot ng asin at ibinabato niya iyon sa aswang. Upang sa ganon ay hindi na makapanlaban pa ang aswang. Nang makahanap naman kami ng tiyempo ni Mario ay mabilis na naming nilapitan ang aswang at walang habas na pinagpapalaw. Ngunit sadyang napakadulas ng aswang dahil sa tuwing hahawakan ko na ito ay dumudulas lamang ang kanyang braso dahil sa nanlilimahid na langis. Hanggang sa hindi kalaunan ay nakawala ang aswang at mabilis nang nakatakas. Kinabukasan naman ay pinuntahan namin ni na Lolo ang bantog na aswang sa dulong baryo. Pagkarating namin ay wasak na ang bahay ng matanda at mga bote ng langis at batsyang. May mga lamang karning nabubulok na inuod na at umaalingasaw ang napakabahang amoy na lamang ang nadat na namin. Doon nga nakumpirma ng abuelo kong totoo ngang may aswang sa dulong baryo. At yung araw ding iyon ay kapiyastahan sa baryo ng aking lolo o yung tiyahin kong si Magda. Nairaos naman namin at sa wakas ay wala nang langgambala sa amin. Di namin alam kung napatay ba namin ang aswang o sadyang tumakas na lang sa napakalayong lugar. Pagkatapos ng bakasyong iyon ay umuwi na kami at masayang bitbit ang mga regalo na galing kay Tia Magda. Dito ko na po tatapusin ang kwento mga kaswang. Maraming salamat po at mag-ingat kayo palagi. Huwag kalimutang magka. Mapagpalang araw, Sir Caspar. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Donna. Ako po ay isang estudyante. 21 anyos at nakatira dito lang din sa Sampaloc, Manila. Kailan lang nangyari itong aking karanasan tungkol sa mga aswang. Naipangako ko sa aking sarili na walang kahit sinong pagsasabihan, ngunit nagbago ang aking desisyon nang marinig ko ang tungkol sa inyong channel. Dahil dito, ninais kong ipaalam tuloy sa lahat ang nangyari sa akin. Ngunit papalitan ko lamang ang aking pangalan, lugar, eksaktong edad at mismong universidad kung saan ito nangyari. Madalas kaming gabihin sa pag-uwi dahil isa ako sa mga SSJ officers ng aming batch. Palapit na noon ang aming intramurals at abala kami sa dami ng programa na kailangan naming isaayos. May mga clubs pa na dapat isaalang-alang.
Alam naman ni na mama at papa na gagabihin ako sa pag-uwi. Sa katunayan niyan, tinawagan nila ako at tinanong kung anong oras daw ako makakauwi para mapasundo ako kay kuya. Tumanggi na lang ako dahil alam kong may trabaho pa si kuya bukas at may mga kasama naman ako sa pag-uwi. Pasado 9:00 na nang matapos kami sa aming meeting. Medyo gumaan na din ang pagkaramdam ko sa isiping nababawasan na ang aming mga tatrabahuin dahil bukas sisimulan na namin ang pag-o-organize ng nasabing event. Lalo na at may mga bisita kami mula sa ibang school. Sabay kaming kumain ng grupo pero sa huli, naiwan pa din ako. Kailangan kong ipasa ang reports tungkol sa aming mga gagawin kaya hinayaan ko na lang ang aking mga kaklase na mauna dahil nariyan na ang kanya-kanyang mga sundo. Pagkatapos ng mga kailangan kong isettle sa aming diyan, nagmamadali na akong magpaalam. Nag-text din ako kina mama na paalis na ako ng school para updated sila sa mga nangyayari sa akin. Sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin nang makalabas ako ng eskwelahan. Madilim na sa bahaging iyon ng kalsada, bagamat may mangilan-ngilan pa namang mga taong naglalakad. Ingat na ingat ako dahil uso nung mga panahon ang puting van na pag-alagala sa kalsada at sinasabing nangunguha daw ng vital organs ng kanilang mga biktima. Habang inaalala iyon, ay pinagpapawisan ako sa labis na takot. Hindi ko maiwasang maging alerto sa paligid at hayaang maglikot ang aking mga mata. Isinusumpa ko, kakaripas talaga ako ng takbo kapag may nahagip akong white lady o kahit anong engkanto sa daan kapag may nakita ako. Tikom ang aking bibig habang humahakbang at hindi ko na inabala ang aking sarili na punasan ang kamunggo kong pawis sa noo. Idagdag pang tila maiihi na ako sa labis na kaba habang pigil na pigil ang panginginig ng nanlalamig kong mga palad. Sana pala maaga akong umuwi kanina o kung hindi man ay kinapalan ko na ang mukha ko na magpasama sa ilan kong mga kaklase. Or mas maiging nagpasundo na lang ako kay kuya. Ngayon ay madilim na at nag-iisa pa akong naglalakad. Malayo pang sasakyan mula dito at sa unahan. Tanaw ko ang dating gusaling usap-usapang pinagmumultuhan dahil sa mga namatay nung nakaraang lindol. Pinakaayaw ko pa naman itong mangyari. Sanlaksang kilabot ang aking nadarama habang iniiwasang mapagawi ng tingin sa mga bintana ng nasabing gusali na dati ay isang printing press. Remains na lang ang mayroon sa gusaling iyon. Pero feeling ko, may mga matang nagmamatsyag sa akin mula sa kinaroroonan ko. Naalala ko bigla ang biro sa akin ni Carol, ang kaklase ko. Aniya, may aswang daw na pag-alagala sa paligid at kilalang estudyante iyon sa malayong universidad. Isang transfere na nasa aming eskwelahan na ngayon nag-aaral. Ngunit kwento ng mga taga doon, ang estudyanteng aswang ay nakatira sa dormitoryo at nambibiktima ng kanyang mga kaklase sa eskwela. May sabi-sabi pa nga na ang una nitong nilantakan pagkadating sa bagong eskwelahan ay ang mismong roommate nito. Madalas pa, ang ginagawa niyang paraan para makapambiktima ay sa pamamagitan ng pagkikipagkaibigan. Nagpapanggap na nerd ang nasabing aswang at magpapakitang gilas na kunwa isa siyang matalinong estudyante. Nang sa gayon maging lapitin siya at makakapamili pa ng kanyang biktima. Sa dami ng nagkalat na balita, hindi ko tuloy alam kung ano ang aking paniniwalaan. Kapag tatanga-tanga ang isang tao at ay kaagad niya itong mabibiktima. Lalo na kapag tiwalang-tiwala na ang kung sino man sa kanya. Kapag lubusan ang nahulog ang loob ng nasabing kaklase sa kanya,
Tsaka pa lamang siya magkakaroon ng pagkakataong mamamasyal, tapos dadalhin na niya sa masukal at malayong lugar ang kaibigan para doon lantagan at ipamukha sa kaibigan ang kahinaan nito. Matatagpuan na lamang ang mga kawawang biktima na wala na mga lamang loob at said na ang dugo, na animoy manikang basahang natuyo at tila papel na sobrang putla. Malamang dahil nilantakan ng aswang ang lahat sa kanya. Abot-abot tuloy ang aking pagdarasal na sana ay walang sumasalubong sa aking aswang. Dahil kapag nangyari iyon, hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin. Kabadong inihakbang ko ng mabibilis ang aking mga paa. Napatalon pa ako sa gulat nang tumunog bigla ang hawak kong aparato. Ngaling-ngaling itinapon ko ito. Nanginginig pa ang aking mga kamay nang sinipat ang nasabing gadget kung bakit ito tumunog. Isang text message ang natanggap ko mula kay kuya. Sabi niya, huwag na daw akong umalis sa school at susunduin na niya ako. Iiling-iling na nag-reply ako, tsaka sinabing nasa labas na ako at naglalakad na lang pauwi. Kanina pa din kasi ako naghihintay ng masasakyan pero kung hindi naman puno ay ayaw nang magpasakay. Mas mabuti na to kaysa may magpasakay sa akin ngunit kriminal naman pala. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa matanaw ko na ang pamilyar na kalye pauwi sa amin. Napangiti ako. Malapit na ako sa bahay. Ilang block na lang nang may mahagip akong kakaibang bulto sa isang may kanipisang poste malapit sa tahanan ni Naaling Tuna. Kinabahan ako at nasapo ko kaagad ang aking dibdib. Makailang beses kong kinlaro ang bandang iyon at na hindi ko pa nga ikinurap ang aking mga mata. Kinikilabutan ako pero ayaw ko naman mag-assume ng kung ano. Isa lang ang sigurado ako. Nagtataasan na ang balahibo ko at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Hanggang sa 2 block na lang ay bahay na talaga namin. Maiihi na ako sa takot. Hindi ako mapakali at as dumobli pa ang likot ng aking mga mata. Natatakot ako na baka may bigla na lang dumaluhong sa akin tsaka ako tanggalan ng mga vital organs. Oras na mabulagda ako. Yung poste ay hindi ko inihiwalayan ng tingin. Sigurado ako, may anino ng nilalang na nagkukubli mula roon. Dumagundong ang kaba sa aking dibdib at mas binilisan ko ang paglalakad. Hindi ko lubos maintindihan kung bakit papaano nagkasya ang isang anino sa pagkubli sa nasabing poste. Gayong napakanipis niyon. Naalala ko ang kwento sa akin ni Lolo. Walang ibang makakagawa ng ganong klaseng pagtatago kundi ang mga aswang lang. Ang mga aswang raw ay may kakayahan na magtago sa mga bagay na maninipis. Kahit pa kasing nipis iyon ng tingting. Ginagawa ito ng mga aswang para wag silang mapansin ng mga taong balak nilang biktimahin. Nakailang dasal ako ng ama namin at Aba Ginoong Maria hanggang sa medyo kumalma ako mula sa labis na takot. Sobrang lapit ko na talaga sa bahay, ngunit bago pa man ako makahakbang papasok ay may nakasalubong akong isang napakalaking aso. Nangangalit at umaangil. Mapupula ang mga mata nito, maitim ang balahibo at naglalaway. Hindi ko alam kung ano ba ang una kong gagawin. Bigla akong nablangko. Hindi ko na maalala kung paano sumigaw. Umangil ang aso at tila ba nagbabalak ng lapitan ako. Nanlaki ang aking mga mata at sinagilahan ng takot. Kapag sinugod ako ng asong ito, tiyak na ang katapusan ko. Halos panawan ako ng ulirat. Ang aking mga tuhod ay nanlalambot sa labis na panginginig. Kahit anong gawin ko ay talagang dinaig ako ng takot. Pigil na pigil ko ang dahan-dahang pagpatak ng masaganang luha sa mga mata ko. Panay ang pagdarasal ko sa aking isipan pero hindi ko alam kung tama pa ba ang mga katagang binabanggit ko.
Tingin ko kasi ay susugurin na ako ng aso anumang oras. Nang lulundagan na nga niya ako, ay wala akong nagawa kundi ang mapayaw ko at mapatiliman lamang. Kung mamamatay man ako, napakalaking malas ko. Kay lapit-lapit lang ng bahay namin sa kinaroroonan ko pero hindi ko man lang nagawa na makapasok. Na hindi ko man lang natawag sina mama para humingi ng tulong. Nanatili akong nakapikit sa loob ng segundo. Ngunit nagtaka ko nang wala man lang nangyayari sa akin. Wala akong nadamang sakit o anumang hapdi na dulot ng pagsugod sa akin ng aso. Naitanong ko tuloy sa aking sarili kung patay na ba ako. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata at napansing wala nang malay ang asong balak sanang umatake sa akin. Sugatan ang kanyang likuran, samantalang nasa unahan naman si kuya na hinihingal habang may hawak na kutsilyo. Gusto kong maiyak sa galak ng matiyak na malayo na ako sa kapahamakan. Hinarap ko si kuya nang nanlalaki ang mga matang sinabi niya sa akin na buti na lang daw at naisip niya akong sunduin. Buti na lang din na nagawa pa niya akong abutan. Hindi raw ang aso ang may balak na umatake sa akin, kundi ang aswang na nasa likod ko at nililin lang lamang ako sa pamamagitan ng aso. Napaiyak ako at niyakap si kuya. Labis-labis ang pasasalamat ko sa kanya at nakaramdam ng ginhawa dahil naabutan pa niya ako. Sabi pa ni kuya, nag-alala raw siya dahil naririnig niya kanina sa mga kapitbahay ang tungkol sa transfere na nang aaswang daw ng kapwa mga estudyante. Kinabukasan, naging maingat na ako sa aking mga galaw. Naging mapagmatsyag sa lahat ng taong nakapalibot sa akin. Binabantayan ko ang mga sikat na babaeng kalilipat lang sa aming universidad. Siyempre ay hindi ako papayag na malamangan niya sa ginawa niyang pananakot at pang-aatake sa akin kagabi. Kung hindi dumating si kuya, malamang pinaglalamayan na ako sa ngayon. Noon break, sa cafeteria ko naisipang kumain. May pera naman akong baon pambili ng rice at ulam. May baon akong tubig at kung gugustuhin ko din mag-fruit juice, ay pwede naman. Bawal ako sa soft drinks dahil minsan na akong nagkayote ay. Kaya ingat na ingat ako sa lahat ng kinakain ko. Kakaupo ko lang sa bakanting pwesto sa may sulok nang lapitan ako ng isang babae. Sumikdo ang aking dibdib nang mapagtantong ito ang bagong transfere. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ang kinakain ko. Anya, makikisalo siya sa table dahil puno na raw ang cafeteria. Totoo naman iyon pero hindi ko na siya pinansin. Hindi na nga ako umangal nang maupo siya sa harap ko at inilabas ang kanyang baunang. Hindi ko alam kung ano ba ang laman. Mukha itong mabigat at may sabay na kulay pula. Ngunit nang buksan niya ito, nagdikit ang mga kilay ko nang makitang ang nasa baunan niya ay langka. Ilang beses akong napakurap. Nalalanghap ko ang kakaibang amoy sa halip na ang prutas na kinakain niya. Mas minamadali ko ang pagkain sa takot na baka kung ano pa ang makita kong ilalabas niya sa bag. Basta isa lang ang natitiyak ko. Mabigat ang loob ko sa kanya. At mukhang sa dami ng estudyante dito sa universidad ay ako pa talaga ang napagtripan niya. Naikuyom ko ang mga palad na may hawak na kutsara. Gustong gusto ko na siyang saksakin pero nagpapipigil na lang ako. Nararamdaman kong pinagtitinginan kami ng mga tao. Mukhang marami ang natakot at nabigla dahil nilapitan ako ng babaeng demonyo. Humagik-gik siya, sabay bulong sa akin. Anya, ang tapang ko daw ngayon dahil maraming tao ngunit kagabi lang. Nanginginig na daw ako sa takot. Kumikibot-kibot ang labi ko sa sobrang pagkaasar. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko, ngunit tila kakutsa-kutsa naman talagang ang reaksyon ko.
Gayunpaman, tinandaan ko ang kanyang sinabi. Ibig sabihin, siya nga ang aswang na nagpanggap na aso at umatake sa akin. Pagsapit ng hapon, hindi ko na hinayaan pang abutan ng gabi sa daanan. Nauna akong umuwi sa bahay at sinigurado na maagang matutulog para hindi ko na maalala ang babaeng bago naming schoolmate. Hindi ko na inabala pang malaman ang kanyang pangalan. Ang alam ko lang, delikado siya at nakakahindik ang lihim na tinatago niya. 9:00 na ng gabi nang makatanggap ako ng tawag mula sa isa kong mga kaklase, si Carol. Nanginginig siya at takot na takot. Sa tingin ko ay tumatakbo siya. Base sa naririnig kong hingal niya na ibinubuga sa speaker ng cellphone. Nagtataka akong tinanong siya kung ano ang problema at bakit siya tumatakbo. Aniya. Tumawag daw ako kaagad ng pulis. Nasa school siya para tapusin ang ilan sa mga ino-organize naming events sa nalalapit na intramurals. Ngunit nang papasok na sana siya sa office ng aming diyan para mapirmahan ang mga ito, ay nakita niya nakabulagta sa sahig ang matanda habang may nakakubabaw na babaeng nakauniporme. Nang dahan-dahan itong lumingon ay napuno ng sindak ang puso niya dahil ang babaeng pumatay kay Dian ay ang transfere na isa pala talagang legit na aswang. Nanlamig ako sa kanyang sinabi. Hindi ako kaagad nakapagsalita dahil umakyat sa aking ulo ang labis na kilabot. Kahit hindi ko alam kung paniniwalaan ba ako ng mga pulis, ay nangangatal sa takot na tinawagan ko sila at sinabing may nangyayari na hindi maganda kay Carol. Base sa boses nito nang tumawag sa akin, baka pwede silang rumesponde nang sa gayon ay hindi na mapahamak ang kaibigan ko. Salamat na lang at hindi na nag-aksaya ng panahon ang kapulisan. Kaagad silang nagtungo sa aming universidad. Ayon sa mga nakasaksi, hahablutin na sana ng isang hubot-hubad na nilalang si Carol nang paputukan ito ng mga pulis. Mabuti na lang, kaagad na nailigtas ang aking kaibigan. Nalulungkot lang kami sa aming diyan na naging masaklap ang kamatayan sa estudyante na buong akala niya ay magdadala ng karangalan sa kanya. Ngunit hindi naman nangyari. Sa halip, hindi na daw natagpuan ng mga otoridad ang babae. Basta na lang itong nawala na parang bula. Marami ang gustong tumistigo na aswang ang babaeng transfere. Pero iginiit ng mga polis na akala lang daw namin aswang. Pero wala na daw nag-i-exist na ganoon sa panahon namin ngayon. Kaya naman imbis na ipaglaban ang katotohanan, ay pinili kong manahimik. Ang babaeng aswang ay hindi na namin nakita kahit kailan. May nakapagsabing namumukhaan daw ito ng ibang mga nakakakilala rito sa ibang eskwelahan. Dating gawi sa pambibiktima at mukhang wala namang ikinababahala. Kung ako ang tatanungin, gusto ko siyang tugisin. Ngunit lumipas na lamang ang mga buwan hanggang sa nakapagtapos kami ng kolehiyo ay hindi na namin nahanap pa ang babae. Nagpapasalamat na lang ako at hindi niya ako tuluyang naging biktima noong gabing iyon. Sa eskwelahan kasi kung saan siya napabalita ang lumipat, halos gabi-gabi na lang daw may namamatay. Kung hindi lang mayamang angka ng isa sa mga naging biktima ay mukhang hindi pa rin uusad ang mga pulis sa kanilang kaso. Saan na lang, dumating ang panahon na pagbayaran ng babaeng iyon ang kanyang kasalanan. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa pakikinig. More kapangyarihan sa inyong channel at God bless her. Wakas.